Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon. Ngayong holiday season, mas marami yung mga tao na sa labas. Maraming namamasyal, nakikipag-party-party, happy-happy. Problema ngayon, syempre, alam nyo naman, pag naiwan mo bahay mo, delikado ka. Ngayon, marami din nagpupunta ng airport. Maraming lumalabas ng bansa, maraming pumapasok ng bansa. Oy, nagulat ako kanina, meron namang breaking news tayo dahil nagpalabas ng travel advisory, travel warning ang US. Pero sa Mindanao naman din yun, hindi naman dito sa Metro Manila. But just the same, kung minsan, ang port po natin, airport natin, nasa metro. Yung ibang mga sinasabi nilang mga kung ano-anong maaaring makapasok, banta ng terorismo at iba't ibang mga bagay pa. Inaasahan kasi natin, maraming umuuwi din ng probinsya pagka ganitong mga panahon. Maraming tao ang ikangahong nangangamba kung minsan doon sa kanilang mga kaligtasan. At dito lang, Quezon City rin, kung minsan, alam nyo, yung andurukot, nung isang araw, paglabas nung isang humingi ng tulong sa atin sa radyo, paglabas dito sa may bandang papunta ng Quezon Avenue, na hold up. Ayun, no? Kaya naghahanap tayo din ng ano yung magagamit na CCTV. May mga hold-upper, snatcher at kung ano-ano pa. Pero ang sinasabi nga ho ng ating pinuno ng National Capital Region Police Office o NCRPO, wala naman sila ring natatanggap na mga impormasyon na maaaring maglagay sa peligro sa mga residente ng Metro Manila. Pero sapat na ho ba yan para ikangay kumampante tayo? Ano ba ang kasalukuyang ginagawa ng NCRPO para masiguro naman ang ating security dito ho sa Kamaynilaan? Kasi itong kanilang nasasakupan at itong nagiging kumbaga ay pintuan papunta din sa iba't ibang mga lalawigan. Para sagutin po ang ating mga katanungan at bigyang liwanag ang iba pang mga issue, kasama po natin ngayon ang pinuno ng NCRPO, kapo-promote pa lang. At congratulate natin and let's welcome to the program, Police Director Oscar Albayalde. General, sir. Good morning po. Welcome, sir. Please, have a seat, sir. And una ho ay sariwa-sariwa pa yung Australia natin. Congratulations po sa inyong maraming salamat sa iyo. Promotion. At naggalawan na ngayon. Marami na rin mga na-promote. But just the same, ang unahin ko na ho ngayon, wala tayong threat. Wala po. Dito as far as Metro Manila is concerned, wala tayong threat on terrorism. No? However, we maintain yung ating high security threat level dito sa Metro Manila. So nasa anong alert ho ba tayo ngayon? Kasi holiday season. Mataas po yan. At the same time, yung ating kapulisan, nasa full alert status po tayo. Kaya po minabuti natin na i-cancela dito lang sa NCRPO, yung Christmas at saka New Year's break ng ating kapulisan. Yun yung sinasabi yung no break policy. So, yung NCRPO lang po yun. NCRPO lang dito. So, ibig sabihin, walang pwedeng magbakasyon sa kanila? Wala po. Sorry na lang. Walang pwedeng mag-leave sa... Wala rin pwedeng mag-leave. So, lahat ngayon yan talagang naka-deploy po sila lahat pagdating nitong Tama po yan. Maximum deployment po tayo, maximum visibility, particularly dun sa mga places of convergence. Ano ngayon na epekto nitong, kasi dati nagbubusal tayo ng mga baril pag ganitong mga panahon. At may pirma pa, mga tipong ganyan. Parang, ano ho ngayon ang inyong nararamdaman doon sa, wag na natin busalan ang tape yung inyong mga baril? Actually, magandang halimbawa po yan na para mapakita talaga natin sa taong bayan, no, na ang ating kapulisan ay disiplinado. Yun talaga ang reason ng ating Chief PNP, si Police Director General Ronald De La Rosa, kaya hindi niya pina-tape yung mga muzzle ng mga baril, no, ng ating kapulisan. To show to the public na talagang by this time siguro very responsible at very disciplined na yung ating kapulisan at hindi na kailangan sigurong i-tape pa yung mga muzzle ng kanilang baril. At the same time, ongoing naman yung ating operation, particularly on illegal drugs kasi. Pero meron kayong kampanya na abakada ba? Ano tawag nyo doon? Yes, yung pong abusado, yung mga pulis na bastos, no? Actually... ano ba ibig sabihin yung abakada nyo? Abakada, kaila. Yung abusado po, yung bastos, yung kotongero. Kotongero. Kaya yung hindi disiplinado na pulis. Yun po yung
Noon pa naman na actually po yan. Kaya meron kaming ongoing na internal cleansing. If you remember, marami na yung mga na-assign sa Mindanao, natanggal because of involvement sa illegal drugs. So ongoing pa rin yan. Even, dito sa NCRPO, meron po tayong mga nasa watchlist pa na mga pulis na posibleng involved pa sa illegal na activities. Oo, pero bilib ako sa inyo involved ka rin sa illegal drugs, di ba? Yeah. Di ba inakusahan kayo noong 2014? Hindi naman po yun. Hindi, yun. I was just the provincial director then. Noong nandun kayo sa Pampanga, medyo, sino ba, may nakabangga ba kayo doon na? Ano ba nangyari doon? Ano lang naman po yun, no? It was an operation and then, merong mga nagsasabing ganito, may nagsasabing ganon. So, yun naman hindi naman po napatunayan at walang naging kaso. Ano ho yun? Parang may mga taga yung doon sa sindikato, parang binalikan kayo? In many cases, no? In many cases sa drugs, talagang makakabangga ka. Ganun po yan. Marami talagang ganun. Yes, at may mga pera sila Yes, of course. Marami po yan, lalo na yung mga big time, no? Talagang maraming big time na talagang pwede kang gastusan talaga ng pera. Talagang babalikan ka. Susubuan ka. Marami na rin po sa amin yung na-dismiss because of counter charges. Marami na rin yung mga... Kaya ngayon, malaking bagay yung suporta na binibigay ng ating Pangulo dito. Kaya malakas ang loob ng ating mga kapulisan na mag-operate talaga on illegal drugs. Kasi marami pong insidente before na yung pag kinounter charge ka, kinounter ka ng ganito, robbery, sabi niya, ganito, kinuha daw yung ganito lahat, at ganito, ganon, hindi daw dineclare yung ganito, ganon, ganon. So, sa ngayon, makita po natin, iba yung talagang yung moral at motivation ng ating kapulisan. So, doon sa inyong sistema na yun, hindi ho kayo nakasuhan doon? Hindi po, wala po yun. Kasi ganito, General, yung mga ibang kakilala ko, ang daming naging insidente, nung gumagawa, bago itong administrasyong Duterte at bago si Chief PNP Bato, yung mga gumagawa ng kampanya against illegal drugs, nagseryoso sila talaga, sila nakakasuhan. Tama po yan. Pagkatapos mayroon pang insidente, sila yung natatanggal. Tama po yan. Kasi napapagtulong-tulungan sila noong mga involved naman doon sa drugs. Tama po yan. Parang ayaw mong sumama sa amin, lintik ka, sige, ikaw ang parang, may kakilala ako mismong ganun ang umiiyak sa akin talaga. At sinusumpa niya talaga sa harapan ng bangkay ng lahat ng mga pwede niyang sumpaan, pati na yung mga zombing hindi na bumabangon. Sabi niya, hindi ko talagang, ako nga nagpahuli dun sa ganito Pinahuli ko nga yung ganun. Pero ang ginawa, siya yung binalikan, siya natanggal. Tama po yan. So, sa ganito ho ba, meron ba kayong ngayong mga, paano nyo naman tinutulungan yung mga ganun na more or less siguro alam ninyo yung ganun sitwasyon dahil once in your life, naka-encounter kayo ng ganun. Para sila naman ay ma-reinstate o mapabalik at yun naman talagang mga loko-loko ang matanggal kasi may kampanya na kayo, bakada. Tama po yan. Kaya po, very important yung ating validation dito. No? Yung validation. And of course, gaya po ng nangyari, yung tatamaan ka doon sa command responsibility na sinasabi. Although, doon, after that, wala na pong validation. No? Pag natanggal ka na, there's no way that you can go back to that position. So, yun po ang nangyayari sa previously, no? Na kagaya nung nangyari na lumabas na wala talagang kinalaman, pero tatanggalin ka based on the basis of command responsibility, parang ganun. So wala nang pag-asa yung makabalik? Basically in a matter of policy, talagang after the investigation, kung wala ka talagang ibabalik ka sana, pero malabong-malabo po yun. Kapag ikaw kasi natanggal, meron na kaagad talaga sa yung nakapapalit. Kasi talagang in any organization siguro na talagang marami kayo, no? There's competition talagang pag natanggal ka doon sa position mo, meron kagad gustong pumalit sa iyo. Parang ganun po 'yon. May nakahilera na. Of course. Goodbye na, ganun. Ngayon ba marami na ba kayong mga nahuli sa abusado, bastos, marami na po. Remember, yung pong natanggal na sinasabing ninja camps dito sa NCRPO, nasa 124 na yon na assign sa iba't ibang parte ng Mindanao, no? And at the same time, doon sa watchlist namin, meron kami binabantayan na around 167 pa
doon sa watchlist namin. Ibig sabihin, meron kaming counterintelligence effort dito para talagang linisin yung aming hanay. At ito naman ay continuous nating binavalidate. No? Masama naman kasi yung kagaya nangyari, na-accuse ka lang, ganun lang, pero after that, wala na. Kapag masama kasi yun napaka malaking epekto na unang-una sa karir mo. Tapos lumalabas sa balita. During my time, sabi ko nga, kung talagang meron kayong nakita, then I'm willing to retire early. Actually, I opted to retire early po, pero hindi ako pinayagan. Sabi ko, kung may kasalanan ako, then I'm willing to retire any day, pero hindi ako pinayagan noon. So sabi na, and then up to the point na na-promote pa ako. And then after less than a year, nakuha po natin yung rango, and then ito nga pinakamahirap at pinaka-challenging na region yung binigay sa atin ng ating Chief PNP, no. So kaya ito napaka-importante po talaga na may balik yung tiwala ng ating kababayan sa kapulisan natin. Kaya lahat ng ito ginagawa natin, no, para talagang malinis yung ating hanay. Although hindi po natin sinasabi na malinis na yung ating meron at meron pa rin pong nai-involve, no, dito sa ating mga kapulisan. Kaya tayo nananawagan palagi sa kanila at through continuous education, no, and training also, no, para magbago talaga yung attitude at disiplina ng ating kapulisan, na yun talaga ang gusto nating mangyari para po talagang yung tiwala ng ating mga kababayan ay bumalik sa ating mga alagad na batas. Pero sapat ba bilang ng mga pulis natin ngayon dito sa NCRPO? Or malaki po ang diferensya natin na kakulangan pa na dapat ma-augment ninyo? Well, basically, kung susundan po natin yung sinasabi ng police to population ratio na yung pinaka kumbaga ideal, no? 1:500. Okay, ngayon? So, dito po, kung sa field natin na pagbabasihan, mga more or less nasa 1:650, 1:750 tayo ngayon, no? Hindi na rin malayo. Hindi na rin po masama yun. However, ang gusto nga natin pong mangyari dito is yung talagang yung kung 1:650, dapat yung 1 na yun talagang nagtatrabaho. Yes. So, yun po ang gusto nating mangyari. Have you increased our police visibility, sir, ngayon dito sa Metro? Well, opo. Kaya po tayo naka-full alert. Ibig sabihin yan talagang 100% attendance, no? Yung shifting natin, yun ang sinusunod natin ng normal shifting. Ang policy po kasi natin dyan is 85-15 na sinasabi. 85% should be deployed sa field, sa mga streets, conduct ng patrols and everything, no. Tapos yung 15%, no, yun lang yung natitira sa opisina. No? And but then hindi naman po talaga masyadong nasusunod yun dahil sa sobrang dami din ng mga administrative requirements doon sa opisina. Hindi rin na-ipi-field yung iba. Yes, of course. Kaya yung ginagawa na lang po natin sa baba, mina-maximize natin yung visibility through beat patrols, no? At saka yung pagpapatrolya, yung mobile patrols natin, plus of course yung ating checkpoint operations para nakikita ng mga tao na talagang everywhere they go, lalo na sa mga matatao, yung mga places of convergence talaga, nandun po yung ating mga kapulisan. Ano ang crime rate natin ngayon dito sa NCR? Kasi bumaba ba, tumaas, at alin ho yung pinaka medyo mas maraming incidents? Dito po sa NCR, nung magmula nung January 1, no? July 1, nung pag-upo po namin, hanggang ngayon, itong latest is December 17, yung statistics natin. Ang crime rate natin, particularly on crimes against properties, no, yung gaya ng robbery, theft, yung carnapping, especially, no, bumaba po yan ng almost 60%. This is the result. Resulta ito ng ating kampanya laban sa illegal na droga. Kaya po yung sinasabi ng ating Pangulo na si Presidente Duterte, yung itong mga crimes na nangyayari are mostly related dito sa drugs, dahil yung mga involved sa illegal drugs, para magkapera sila. O yung mga gumagamit, no? Kailangan magnakaw para makabili ng droga. At kailangan mo ring magnakaw para magkapuhunan. No? So yun po yung So nakikita nyo ngayon po, ang based on the stats natin, 60% ang ibinaba dito sa NCR sa kabuuan ng crime rate. Po. Halimbawa lang, no, yung pong carnapping dito sa Quezon City. Nako, nasabi carnapping capital of the Philippines. Nadali
sinabihan kami, 3 nawalan sa amin dito. Tama po yan. Tatlong auto. Before, previously, nagka-average po tayong 7 to 9 incidents, carnapping incidents a week. Ngayon, kuminsan po 0, kuminsan 1. So, ang laki po ng baba ng mga carnapping incidents. That's very significant. Yes, Significant opo. na yun. Opo. Pero ano ho yun? Ano ang paano yung, bukod dun sa, dahil dun sa kampanya against drugs, dahil sabi nyo, yun ang isa sa mga major contributory factor na bakit bumaba. Ano hong augmentation natin dun sa iba nating ginagawa? Bakit sabihin natin, natulungan yung pagbaba ng crime rate? Well, unang-una, yung ating mga reserve forces, no, kagaya ng RPSB, nalabas din po natin yan. Ngayon, since po nung Davao incident, yung Davao bombing incident, may augmentation din tayo coming from the Armed Forces of the Philippines. At mula nun, hindi pa po tinanggal yan sa atin. Nasa So inyo tayo ba nagpapasalamat dun sa Armed Forces of the Philippines at binigyan tayo ng augmentation. Ano ang ginagawa? Ginagamit natin ho yan sa mga checkpoint operations at saka of course yung kasama yung pulis na nagbibit patrol. Kung makita nyo po, usually sila sa may Makati area, sa may BGC area, at saka dito sa may Quezon City, sa may Araneta area kung saan maraming tao palagi. Ngayon ho ba may mga in-install ba tayo na mga checkpoints po? Meron po tayong mga mobile checkpoints, no? Hindi po yung fixed checkpoints dahil pinagbawal ng ating pangulo yung mga fixed checkpoints. Although yung mga fixed checkpoints na sinasabi kasi, yun yung mga checkpoints na from one province to another na dumadaan sa national highway. Okay. Kung alam nyo yung pagbiyahe from Aurora to Nueva Ecija, ganun, kaya from Baguio before nung wala pa yung Tepilex, no? Usually pag dumaan ka sa Pangasinan, may checkpoint yan. At madalas yung dumadaan either magbababa ng goods o kaya pera. Toll gate. So, ang sinasabi nila, lalong tumataas yung presyo nila. Pagdating dito, lalong tumataas. Pinapatong sa karga. Dahil dun sa besides dun sa toll, meron pang ibang toll. Kung yung toll nung checkpoint. Pati minsan goods nila. Tama po. Ganyan, nagalit minsan daw yung isang pulis nun kung ano yung dala-dala nila, humihingi na isa-isang kahon sa supot. Tama po. Kaya lang, binigyan yung pulis, tayo ng manok pala karga. Pero ngayon, wala nang ganon. Wala na po. Paano yung mobile checkpoint? Yung mobile checkpoint siguro magstay sila sa isang area po mga 3 to 4 hours then lilipat sila. So hindi pero po ano sa ganon? Ano po ang pagkakaiba ng rules natin sa ganon as compared dun sa fix na yung po kasing fix halos hindi naman po nagche-checkpoint yun. Signages lang yun and then parang automatic kumbaga dahil alam na ng biyahero na kailangan niyang magbagsak ng ng goods niya, dala niya o kaya parang kaya yun po ang tinanggal, no? Dito naman sa ating pagche-checkpoint po, malabo naman yung extortion na sinasabi dahil madalas kinukunan po ng video yan at saka ng mga media personalities natin. Palaging nandun, nakabuntot at tinitignan yung conduct ng checkpoints natin. Nakikita ko kasi sa ibang country, yung kanilang mga mobile sa yung mga police, yung mga mobile nila, may mga computer sila where they can actually check yung mga profiles. Kung minsan, kahit sa mga auto, may link sila doon sa kanilang DMV. Tayo ba may ganun na ngayon dito na nakalink kayo halimbawa sa LTO, kung ano yung mga naka-flag na para nakaka-check kayo lagi? Meron na ho ba kayo internet connection sa kotse? Mga tipong ganun ho? Sa ngayon, wala pa. No? Wala pa pong ganun. However, we can always call. No? Mabilis na po ngayon. No? Meron silang hotline. Like for example, meron tayong nakita na kahina-hinalang sasakyan, we can always check the plate number and call the LTO at mabilis po yun. Merong code doon na sasagot sila na kung kanino at saan dapat nakalagay yung sasakyan na yun. At saka sa highway patrol po, meron din silang hotline yan. No? Although hindi lahat nakaka-access doon sa pero yung sinasabi natin na nakalagay doon sa sasakyan mismo, wala pa po tayo. Pero are you gearing towards that direction, sir? Ang PNP natin na meron kayong kahit yung mga mobile lang ninyo, pwede na ring i-link yan through applications, hindi ho ba? Opo, actually yung siguro yung kanya-kanya po may mga laptop, no. Meron yan, pero as of now talagang wala.
Ang project po ngayon na isa kasi is yung lalagyan ng GPS yung mga mobile, yung mga Para alam kung saan napupunta. Yes, correct. O Para bakit alam mo nakapark ito sa Heartbeat? correct. Ganun. Ba't Tama nakapark ito sa Classmates? Yes. Mga tipong ganun. Yes. Mga... Isa po yun. At saka malaman mo, kapag sinabi niya, nandito ako, pwede mong i-verify dun sa GPS niya Kung totoo. at kung totoong nandoon siya. In fact, hindi lang dun sa mga mobile yan, pati dun sa police mismo. Dito sa Quezon City, meron po silang project na pati yung body camera. No? Maganda yan. Para at least kung malaman, talaga nga bang lumaban yan o Yes, ano, correct. mga ganun. So, unti-unti po, no, tinitignan. So meron na kung may mga body cam sa inyo? Wala pa po. Siguro ang nangako po yung mayor ng Quezon City na mag-pioneer sila dito sa Talaga? Pinangako kayo ng bistek? Opo. Wag nyo na hintayin ito pa rin pa yun. Pinangako na pala sa inyo. Bistek. Pati nangako, ito pa rin. Yung mga so yun ho, project din pala ng ganun Project dito. project po ng mga local government units yan. So paano yung body cam na ilalagay sa inyo mismo? Pwede po yun, body cam para at least nakikita talaga ng at accessible yun sa internet. So nakikita makikita. natin yan. Kung nasan yung police, kung ikaw ay commander, hindi mo na kailangan pumunta doon sa lugar na yun at makikita mo na kung ano yung nakikita ng police din na nag-visibility. Anong area po dito sa Metro ang problematic, especially when it comes to itong mga ganitong klase ng crime? Ano ang pinaka medyo mabigat bantayan? Isa po yan is yung Quezon City talaga. Talagang Quezon Yes, City. Quezon City. Yeah. Oo. Quezon City kasi unang-una po yung mga tao dito talagang halo-halo na meron tayong Parang convergence Yes. nung galing sa iba-ibang lugar. Opo. Mix talaga yung mga tao at sa barangay, no. At marami tayong mga medyo crowded na barangays talaga. Na marami yung mga shanties dito. Yes. Siguro nang pumapangalawa ho yung diyan yung Maynila. Maynila. So yun ho ba'y kasama na din doon yung pati po sa pag-uusap natin ng illegal drugs? Yung mga infested nitong mga ganitong klase ng activities? Tama po yan. Halos lahat po ng recovery natin, Manila at saka Manila, Quezon City. Quezon City. Remember sa Quezon City po, kung minsan yung mga sa drug din, no? Yung nagpa-pot session. Yes. As much as 75. One time nakahuli sila 75 na nagpa-pot session, may mga minors pa. Tapos sunod may mga 85 na nahuli, the same area doon sa Quezon City. Kaya talagang talamak po yung illegal na droga diyan. Ang isang malaking tulong sa inyo, yung CCTV na nakapwesto sa iba-ibang mga lugar. Kasi that's where you also get some informations. Sino yung nakaka-identify kasi sino yung gumawa ng ganito, sino yung gumawa ng ganon. Kumusta ho ngayon yung propagation natin sa CCTV? Marami bang mga areas pa rin na kulang sa Metro Manila na gusto sana ninyo kung kayo masusunod? Sana ito meron tong mga nakaposition na CCTV. Tama po yan. Yung pong mga, lalo na yung mga pardon for the word, yung mga medyo squatter area, yung po yung mga yung mga kailangan na talagang may CCTV. Ang problema po Baka kasi nananakaw lagi yung CCTV doon. opo. Kung minsan po kasi kaya hindi sila lagyan ng CCTV kasi inaakyat po yan, ninanakaw at binibenta rin. Dapat lagyan ng high voltage na kuryente pag hinawakan, gaganon bigla. Kaya po pagmasdan natin yung CCTV, kung minsan yung iba useless kasi sobrang napakataas, no? Kaya para yung mga kawatan, no, yung mga kriminal usually naglalagay lang sila ng cap at hindi mo na makuha yung nila. No, hindi mo po maibaba yun dahil ninanakaw yung mga CCTV. Salba. Yun ang isang nagiging problema That's natin. one of the challenges na hinaharap ninyo sa ganon. Opo, kaya still we rely so much on patrols doon sa ating mga stakeholders, doon sa ating mga barangay tanod, mga barangay kagawad na talagang kailangan. Kaya mga force multipliers natin yung mga yan Kailangan po talagang mag-conduct ng beat patrol. Sa ibang province po talaga, sa ibang cities, no, talagang very active yung mga barangay tanod nila. At sila na mismo ang nanghuhuli. No? Very good example po yan nung na-assign ako sa Olongapo.
nung ako'y city director doon, talagang very active yung mga barangay tanod doon. Sila na nanghuhuli ng mga illegal drugs. Kaya nung ako po'y city director doon, halos walang krimen doon. Unang-una siguro dahil napakaliit na city. At pangalawa doon, yung pong employment rate doon halos nasa 98%. Kaya gano'n. Kumusta ho ngayon yung mga bus terminals natin, yung ating mga airports? Ano hong augmentation po natin doon? Kasi doon dagsaan ng tao kung minsan ngayon. Sa ngayon, as per report, yung mga bus stations natin, normal pa rin po yung we expect yung ating mga kababayan na mag-uuwian sa kanilang mga probinsya, more or less mga starting Wednesday, Thursday, Friday. Yan yung expect natin na magdadagsa yung mga kababayan. Today na yan. Mga Wednesday na yan. So, meron na po tayong mga police assistance desk dyan. No? Just in case ng ating mga kababayan will be needing police assistance, meron po tayong mga police assistance desk sa mga different bus stations. And hindi lang po yan, kahit na yung sa mga paliparan, and of course yung mga ports natin, no? Meron po tayo dyan na ang isa pang kailangan bantayan talaga is yung sinasabi nga nating RORO, no? Na gaya ng nasabi ng nangyari doon sa Baywalk, no? Sa nalusutan tayo, no? Nalusutan po tayo ng IED coming from Mindanao through the RORO. So yun ang titignan po natin. So ito ngayon ini-intensify na yun. Wala ho pang mga binabantayan kayo mga miyembro ng ISIS, mga gano'n, wala bang? So far wala po yan, walang banta ng ISIS dito, particularly dito sa Metro Manila. Mga Abu Sayyaf. Tama po yan, although yung sa may part ng Mindanao, merong tayong mga threat groups na who pledge allegiance sa ISIS. Gaya po na nahuli natin, yung sinasabi nating AKP, no? Yung Al-Khalifa of the Philippines group na nakuha doon ng iwan ng IED doon sa Baywalk, sa Rojas Boulevard. Yun po, mga grupo na yun, tsaka itong Maute, no? They pledge allegiance to the ISIS. However, hindi po sila member. Kaya po ginagawa nila ito to become actually a member, to be recognized by this group, no? At syempre, once na-recognize ka, of course, yung financial assistance, napakalaki po kasing bagay nun. Makakuha sila ng financial assistance. And once they get financial assistance, medyo lalaki po yung grupo na yan talaga. Meron. So ito, namomonitor naman ho ito? Opo, continuous po ang monitoring yan, particularly sa part ng Mindanao. Dito sa Metro Manila, wala naman po tayong nakukuha threat dyan whatsoever. Although meron tayong mga binabantayan na grupo, pero basically, wala pong movement yan. Wala po silang mga activities dito sa Metro Manila area. Ang marami dyan is yung sa part talaga ng Mindanao. Sabi ho ng Pangulo, nakita nyo yung sabi ng Presidente, ngayon nagiging usap-usapan na yun tungkol doon sa nakapatay siya ng kriminal. Matanong ko lang ho, General, sa pagpupulis ninyo, ilan na ho napatay niyo? Nabilang nyo ba yung mga napatay nyo? Na pinagdasal na po natin. Sa mga raid ho ninyo ng mga illegal drugs, meron na din ho ba kayo nadali? Well, mga previous po, meron na rin po lalo na syempre nung ako'y lumaki din sa Operation Intelligence, no? Ako lumaki din sa Special Action Force when I was a junior officer. Nag-start po ako diyan for more than 5 years, and then after the SAF, nag-ARSAP pa dito sa and I was the company commander of the Light Reaction Unit na dito sa XO, and then nag-CO po ako ng SWAT dito sa Metro Manila. So basically I grew up sa talagang labanan. Medyo sa labas po. The only time na na-assign po ako ng krami kasi nung in-assign ako sa krami after my provincial director tenure nga doon sa Pampanga. Tapos nakuha ko po na-promote ako sa Camp Krami. Yung napagbigyan tayo din sa Directorate for Plans, at doon ko nakuha yung Stella. That was the only time na na-assign ako sa national headquarters talaga. Napasok kayo sa loob. Opo. So, I really enjoy most of my career sa labas. So, may guhit ng baril niyo? Ginuguhitan niyo po ba yun? One down. May ganun ba, sir? Wala naman. Pero ito may nagbulong ho sa akin. Ewan ko lang, kukumpirmahin ko sa inyo. May bonus daw ko kayo. Bago yung sagutin, we'll pause for a break.
Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosang. Kasama rin po natin NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde na mainit-init pa ang Australia sa kanyang balikat sa kanyang bagong promotion. Pero yung mga official, nakita nyo, announcement sir ha? May announcement na may mga bonus daw kayo na kaya pero parang, ewan ko kung napurnada, pero balita ko, nakatanggap daw, sir. Ano ba totoo, sir? Sana nga po, no? Magkano ba, sir? Magkano? Ang unang sabi po doon, per star, 100,000 sana. Wow! 200 ka na. Ang problema lang po, hanggang ngayon, wala pa naman po ako natatanggap. Ganun. Totoo lang, sir. Hindi naman kami manghihingi. Baka sabi nga nila, pera na, naging bato pa. Pero talagang yun ang per star, per star. Well, chismis po yun. 100. Unang sinabi lang, balita, sabi ko, nakahabol yung second star ko sana. 200 na yan. So far, sabi ko nga, as of yesterday, nasa Camp Crame po tayo, wala namang balita. No? So kahit magkano, walang release. Wala po. Wala pa na-release? Wala pa. Secret pa lang. I don't know kung later on, pero as of now, wala po kami. Kasi may lumalabas ng balita dun sa ibang na meron daw. Baka ibang ho yun, no? Kasi iba-iba naman, baka mamaya meron talagang gift coming from the other or coming from the headquarters mismo. Yung mga naka-assign po kasi ng national headquarters, kuminsan talagang merong konting pamasko coming from the Chief PNP. Pero coming yung sinasabi nila na yung pong malaking halaga na yon, so far wala kaming natatanggap. So, as far as I'm concerned, wala pa po kaming natatanggap or even dito sa NCRPO. Kasi dadaan naman po yan sa finance officer natin, controllers natin. So kahit wala pa ho kayo ngayon nakuha man lang? Wala pa po, wala. Kahit na 5 yung pong ating 13-month pay, yun, nakuha natin. Nakuha na. Noon pa, yung alam ko, meron pong something like mga konting bonus pa noon, coming from the national government. Yun yung nakalagay doon nakasama doon sa ating ATM na nasa mga misis. Talaga nasa misis. Meron ng yan ang commander ng mga general. Pero ano bang, kapag ka ba nadagdagan ng isang estrella, nadadagdagan din ho ba ng isang zero sweldo? Actually, konting diferensya lang po yan. Dati, ang difference lang yan is nasa 500 pesos lang Ang isang star? Yeah, pero ngayon depende po kasi doon sa number of years mo sa service. Kaya malaki ang diferensya, no? So malaki na po yung So ilang taon na sa serbisyo? Mahigit 30 years na po ako, nasa 32 years, more than 32 years na po. 32 years. So magkano na sweldo niyo isang buwan? Na umaabot na po ng more or less kasi wala po akong loan tapos na ako doon sa loan. So more or less mga nasa 80 mahigit na. 80 a month? Yeah. Bago kayo naging 2-star? Yes. So ngayon naabot na kayo ng... Konti lang po yung nadagdag naman doon sa 1-star to 2-star. Ang malaki po dyan is once you be a 4-star, yun ang medyo malaking diferensya. Of course, marami po kaming deductions, yung withholding tax namin, So siguro kung sama natin yung mga withholding tax, more or less nasa almost 100 na rin po yung sa amin. So yun yung nakadeklara kay Mrs. Opo, nasa payslip po yan. yung 100. Well, just the same, ito ang isang ngayon. Usapin ngayon, maging yung, alam nyo naman yung extrajudicial killing, sinasabi nila. Ang isang nagiging katwiran minsan pag may nakakausap tayo, marami tayong barkadang mga pulis. Sabi nila, pagka na-involved sa drugs, karamihan yung mga talamak na talaga. Parang ang hirap mo na daw bakbakin. Parang ang kinakatwiran nila, pag nandyan na yan, mahirap ka na, lalo na kung tulak, tapos bukod sa tulak na, gumagamit pa. Kaya ang nagiging talaga nila, para mahinto talaga ito, kailangan na itong mga ito ay linisin. Ang nagiging tendency ngayon, talagang parang ang judgment pagka konting konting pagpapakita lang ng tendency na ikaw ay medyo kahit na hindi talaga kumbaga sabihin mo na lihiti mong lalaban, patay na natin.
ginagawa ho ba talaga yun? Yung sa totohanan lang, sir. Well, unang-una, no, i-klaro po natin dito at we want to assure the public na ito pong mga killings na to, hindi natin ito tolerate to. No less than the President, sinabi niya na yung vigilante killing, ayaw niya. Even the chief PNP, sinabi po niya yung vigilante killing. Hindi. Lahat po ng tinatawag yung EJK or yung death under investigation, these are all being investigated. Although, tama yung sabi nyo, most of the victims are drug pushers, talamak na drug user. No? Kasi, ito pong mga, remember, itong mga drug is addictive. No? Nakakasira ng pag-iisip ito. Nabubur yun. Ang sinasabi ang nakikita natin is, ito po sinabi ng ating Pangulo, nakikita natin yung mga mangilan-ngilan na papatay. No? Pero itong mga kung ilang libo na napatay, kumpara naman po natin dun dito sa tinitignan natin na more than 4 million o yung mga 4 million na sinasabi ng ating Pangulo na naging addict, no? Na hinahanap natin na naging addict because of these drug pushers, no? Wala pa po doon yung sinira nilang pamilya, no? Wala pa po doon yung pinatay nilang mga sarili nilang magulang. No? Wala pang doon yung nasirang kinabukasan ng ating mga kabataan. So, sabi nga ng ating Pangulo, compare mo ito doon sa mga nasirang tahanan, nasirang kinabukasan, baka wala pa po doon sa 1%. No? Baka wala, baka 0.001% pa. No? So, ito po yung gusto nating sabihin sa ating mga kababayan, no? At lately meron nga pong SWS, no, na natatakot daw sila na, well, ang sa atin naman po siguro kung wala tayong ginagawang kasalanan or wala tayong ginagawang labag sa batas whatsoever, wala siguro tayong dapat ikatakot. No? At the same time, sabi ko nga, ito po hindi natin ito tolerate, itong mga indiscriminate killing na sinasabi, no? For the record, dito sa NCRPO po, yung naaresto natin dito on illegal drugs, halos 13,900 na. 13,000? From July 1 pa lang yan. Okay. From July 1 pa lang po yan. Kabuuan Metro Manila po ito? Buong Metro Manila lang po yan. No? 13,900 hanggang December 17 lang po yan. July 1 to December 17. Yun ho yung arestado? Arestado. Opo. Ilan ho dun sa mga inaresto na yun? Yung lahat ng inaresto ng 13,000 may get? Buhay po yan. No? Buhay. Yung pong napatay natin or neutralized na sinasabi, no? Are just about 890. No? So kung compare po natin ito sa NCR lang 13,900 po ang ano natin. Ang napatay naman around 890. So kung compare po natin ito, this is just about 6%, no? So yung pong sinasabi natin na yung mga tao pinapatay, hindi po totoo yun. Naha-highlight lang siguro yung napapatay dahil yun nga po, may kwento yan, merong media, ano yan, lumalabas sa media yung mapatayan. Pero yung pag-aresto po, more than 13,000 na po yan. In fact, ito po ang nagiging isang problema na natin dito sa NCR, no? Yung pag-clog ng mga detention cells natin. So paano ngayon yun, sir? Punong-puno na po. Hindi ba yun ang nagiging dahilan naman? Ako, wala tayong pagkukulungan, patay natin. Mas maraming libing nga kaysa kulungan. Ganun. Hindi naman po. Meron tayong mga insidente ngayon, lalo na doon sa may Pasig, no? Na kung saan meron ng mga reported na namatay na mga inmates because of yung sakit. Dahil Ano ang ginagawa natin ngayon doon, sir? Kasi, well, with this problem na sinasabi po ninyo and with the campaign that we have, kailangan hindi ba magka-parallel yun? Kasi ang mangyayari, marami tayong mahuhuli, kailangan natin ng paglalagyan sa kanila. And kung kailangan ng reform, dapat maiayos din yung kanilang pagkukulungan. Ano ho ngayon ang hakbang? Tama po yan. Kaya po yung kinakausap natin through the different districts na yung mga local government units ay mag-provide ng additional na detention cells. No? Lalong-lalong na po sa mga stations ng police, alam naman natin, temporary lang yun, no? For custody. Yun ba sa inyo, yung sa mga ng pulis na gano'n, puro punuan na rin? Punong-puno na po. Actually, naawa nga po tayo doon sa mga kababayan natin kahit na sila yung mga involved sa drugs. Kung minsan natutulog na po sila na nakatayo talaga. Oo, parang kabayo, parang talian mo yung ulo, ganyan. Kung minsan naman, by shifting na rin ang tulog nila.
Meron pong matutulog, may nakatayo, may matutulog, may Palitan. nakatayo. Palitan na lang ang Taga-paypay muna. Paypay ka muna habang tulog ako. Mamaya ikaw naman. So Papaypay. isang tinitingnan na rin po 'yan together of course yung programa ng ating pangulo yung on rehabilitation, no. Yung pong mga pagtayo ng mga rehabilitation centers. So totoo na pala ngayon, yung sa mga kulungan ninyo sa mga presinto, talagang meron ng gano'n na routine na yun, ay parang parang shifting na yung tulog. Congested na po yung ating mga... So anong immediate na solution dyan, sir? Kasi parang hindi naman basta-basta yung problema na yun, hindi Tama ba? po yan. Ang ginagawa na lang po natin, pinapakiusapan na lang yung korte, no, na kung pwede, mabilis yung pag na-inquest yung tao, baka pwedeng i-commit itong ibang mga suspects na to doon sa mga BJMP jails. Meron po tayo kasi gaya sa Bikutan, no, meron po tayo diyan, pero just the same yung sa Bikutan medyo napupuno na rin po. Yes. No? So ang problema actually po natin yung mga outside, no, yung mga lalo na yung controlled by the local government units. Hindi naman pwede basta ilipat din yun sa ibang lugar. Tama po yung kailangan kasi natin ng court order. O kaya nga po, kayo nasa area din ninyo. Kailangan po talaga ng court order na kung pwede ilipat sila doon sa BGMP para ma-declog yung ma-decongest yung yung mga. Pero hindi po kayo pwede mag-accommodate ng private facility na nandun sa may area para po i-accommodate yung mga bilanggo? Hindi. Isi-secure lang ninyo? Hindi po pwede yun kasi madalas po mangyari na pag nakatakas pa yung bilanggo na yon, yung papong pulis na yon ang mananagot at i-dismiss na yon for correct. neglect of duty. Kasi ganun situation, parang ang hirap mo talaga nung pagmamanage yun. Ang dami-dami pang nahuhuli ngayon. Totoo po yan. Kaya kagaya po dyan sa Quezon City, hanggang ngayon meron po silang mga hindi naman nakakulong pero naka-place sa isang doon sa lugar nila, doon sa covered court lang. Buti walang tumatakas doon pero nandun lang po sila binabantayan ng ating mga pulis dahil yun nga nasabi ko kanina, yung pong mga nagpa-pot session may mga kaso lahat yon, of course, for using drugs, no. You could just imagine 75 tsaka 85 mahigit 150 na po mahigit kagad yon, no. Yung isang detention cell natin usually lang po yan, mga maximum siguro, mga 20 to 30 persons. Yung 30 po siguro talagang parang sardinas na sila sa loob. Pero ito kasi vigilante na sinasabi, ibang usapan kasi yun doon. Kasi yung vigilante parang may isang grupo na ang hinahunting, pinapatay yung mga kriminal. Ganon ang ginagawa. Pero yung isang kwentong nadinig ko, kayo mismo daw na mga pulis, meron daw quota kayo na kailangan kumota ka na makapatay ka ng ganitong pusher at ganitong yung mga. Pero although ang justification kasi, sir, ang sinasabi dapat yan talaga mga talamak na pusher yan, yung mga talagang yan mga parang walang pag-asa ng mabigat na, marami ng kalukuhang ginagawa. Kota ka, dapat ikaw pupulis ka, dapat sa isang linggo meron kang mga makapag-deliver ka ng 4 at pagka medyo maganda delivery mo, meron kang bonus. Alam ko i-deny ninyo pero paliwanag niyo sa amin. Before you answer that, we'll pause for a break. Programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel. Ang example natin, NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde. May mga kota-kota daw kayo talaga, sir, at may bonus pa yung medyo maraming delivery. Anong nito? Well, sabi ko nga, sigurado tatanggi nyo, pero paano nyo papaliwanag sa mga taong bayan? Hindi totoo yan. Well, unang-una, no, I would like to categorically deny yung sinabi mo na may quota. In fairness naman sa ating Pangulo, sa ating Chief PNP, wala silang binigay na quota. Nung inassign, I'm speaking sa sarili ko, nung inassign ako dito sa NCRPO, wala naman sinabi yung ating Chief PNP, dapat pumatay ka ng ganito, dapat ganito yung quota. Wala. Basta ang sabi niya,
let's do this, no? War on drugs, itong focus natin. So sino ang nagbibigay ng quota? Wala pong nagbibigay na Hindi quota naman, sa hindi amin. naman kayo? Yes, of Hindi course. naman yung mga, or hindi naman yung mga nasa mga director. Tama. Wala po yan. Wala. It so happen, nung pag-upo kasi natin po, nung pag-upo ng ating Pangulo, lumabas po kasi talaga ang problema sa illegal na drugs eh. Kasi Dahil tinrabaho talaga. talagang tinrabaho. Kasi dati po, may mapakita kang accomplishment, okay na. Diba? Ngayon, hindi. May makipakita kang accomplishment, hahanapan ka pa ng accomplishment. Dahil alam nila na talagang talamak yung naging problema natin sa illegal na droga. Kaya sabi nga po natin, it took a mayor from Davao, no? A probinsyano mayor na to see the problem on illegal drugs dito sa buong Pilipinas. No? So, nakita po talaga natin na talagang ito palang illegal na drugs talagang malalim na dito sa ating bansa. Pero napakalalim din po ng kakulangan natin para yung mga kagaya nga yan, isa, yung nahuhuli ninyo, problema pagkukulungan. Yes. Yung namang mga sumusuko, problema din ng rehabilitation. So, paano nyo ito nakikita? Anong dulong tinitignan po Well, natin? ito po unti-unti nang ina-address ng ating national government, no. Unang-una, yun nga yung rehabilitation, napakarami na pong ginagawang rehabilitation centers ngayon. Ang pinakamalaki is yung sa Nueva Ecija. Magbubukas po itong December or early next year yun, no. That could house about mga more than 10,000 na pwedeng i-rehab doon. So yun ho, ay ang dinadala ho doon, lahat, all over the Philippines. Opo. Hindi Opo. po NCR Hindi, lang. Tama, hindi po NCR lang. Basta yung kabuuan ng mga dapat i-rehab. Opo. Dito sa NCR naman, meron pong project si Senator Cayetano dyan na magpapatayo din ng rehabilitation center doon sa loob mismo ng kampo natin. How do you prioritize, sir, yun? Kasi po, sa dami nun, paano nyo ipina-prioritize? Nasasala na ho ba ngayon yung degree of dependency? Kasi problema yung iba-iba naman. Meron kasi kailan lang gumamit. Meron naman matagal nang gumagamit. Paano nyo po ina-assess? Meron po sa city level, no? Remember, meron po tayong tokhang, di ba? Yes. Pag nag-surrender po yan, meron pong evaluation. So, una is the documentation, then evaluation, and then the monitoring. No? Kasi once na nag-surrender po, i-document yan. No? Tapos may mag-evaluate po kung talagang talabak ka na, kung addict ka na, o kung first time ka lang, o kakatikim mo pa lang. No? So yung mga medyo beginner siguro, pwede pa pong counseling yon. No? Hindi pa kailangan ng Detoxification rehabilitation. And yung talagang talamak na, tama po yan, yung detoxification, tapos rehabilitation. Yung iba naman, pwede hong mabigyan ng livelihood program. So marami pong ginagawa yung ating local government units. Yung iba naman po, pwedeng i-refer sa TESDA for the Skills Development Program. So yun po ang mga ginagawa ng ating mga LGUs ngayon, yung mga local chief executives natin, katuwang po natin dyan sa pagre-rehab ng ating mga kababayan na nagsusurrender. So aside from this, ano ang nakikita niyong biggest challenge pa ninyo dito sa mga problema ng criminality natin? Well, siguro sa tingin ko yung pong war on drugs natin, baka wala pa po sa kalahati ito kung sa titignan natin. Kaya po tama yung sinasabi ng ating Pangulo na yung 6 months, no, in-extend niya to another 6 months. Although we have gained so much, we have gained momentum already. Napakaganda na po ng in-start natin dito at nakita natin na yung mga taong bayan mismo ngayon, no, hindi na sila natatakot magsumbong, mag-text, no. Itong kapitbahay ko, hindi na po sila natatakot na mamaya balikan ako nito. So malakas na rin ang loob ng ating mga taong bayan na magsumbong through text, no. Ang dami po nating nakukuhang mga text ngayon na yung si Pedro, si Juan, si ganito involved sa illegal drug pushing. Ano ang pinakamalaking kakulangan ninyo na dapat na sa tingin ninyo ay matugunan agad? Kasi dati may kakulangan sa baril, minsan kakulangan sa gasolina, minsan kakulangan ng sweldo. Ano ngayon pinakamalaking kakulangan ng ating mga pulis na dapat immediately mabigyan kagad ng solusyon? Well, basic lang naman po talaga ang kailangan ng pulis, no? Yung ating move, shoot, communicate na equipment, no? Siguro yung dito sa mga pagke-case build up natin, unang-una,
talagang tayo, inaamin po natin na we rely so much sa human intelligence na sinasabi. So we rely so much on our asset, yung mga civilian informant, no? So medyo less pa tayo dun sa technical equipment, kumbaga. So yun po ang medyo kailangan talaga nating improve. But have you identified what kind of technical equipment po itong mga sinasabi niyo? Opo, meron po yung meron mga na. intelligence na mga pwede nating gamitin sa intelligence, ganun. Pero alam ko meron na po. May procurement na rin kayo process? I don't know with the national headquarters, no, pero doon sa level namin, doon sa mga line units, no, wala po kaming capability doon, no. So basic lang naman po talaga ang kailangan natin, and of course the training ng ating mga kapulisan, no. Kaya nga, so with regard to the training po, paano nyo po yung ina-address? well, continuous po yan. Yung mga training ng on intelligence, on surveillance, investigation, yan. Kasi iba yung sa ng drugs, eh. No? Tama po yan. And of course, exposure. ang drugs, it entails funding talaga. Malaki po yan yung pondo. So, kung magbabaybas ka, unang-una, lalo na kung malakihan yan, milyon-milyon din ang kailangan mo ipakita, no? At kailangan umikot talaga yung pera muna para talagang makuha mo yung big time. Ngayon, kung sa street level lang, well, mga 5,000, 10,000, mga ganon, usually yung mga show money. Kasi malaki pong ano yan. And yung pag-develop ng case kasi, talagang it entails financial ano po yan, support, no? Kailangan talaga yung ano diyan. Kaya usually when we submit yung ating mga case operation plan, no, meron pong nanggagaling na ano yan, na pondo coming from the national headquarters. Yun yung mga intelligence fund. Doon po nagagamit yung intelligence fund doon sa mga case operational plans natin na talagang meron tayong binubuntutan o meron tayong project against one particular group. Sir, nakita niyo yung problema dito kay Jack Lam dati, no? Anong sinasabi? Parang lumapit doon kay at pinakilala Secretary Aguirre, sinasabi walang nag-aalaga dito, wala tong ninong-ninong or ganyan, no? Sa inyo ba wala ho bang mga inilalapit na walang nag-aalaga dito, walang ano dito, naghahanap ng mag-aalaga? Wala ho bang well, ganun? sa ngayon po wala, no? Kasi alam po nila na serious itong administrasyon na to, eh. Dati ho meron. Well, I don't know noon po dahil hindi naman po ako RD noon, no? Pero sa ngayon na magmula po na nakaupo ako rito, wala pa naman yung malapit na ganito. Wala pa naman po, wala pang yung mga, lalo na yung mga involved sa yung mga illegal drugs, yung mga ganun. Wala, kasi alam po nila na talagang serious itong administrasyon ngayon, eh. So, wala pang pinapadala sa inyong naka-box na malaki, 30 milyon pala laman, wala mga ganun. Wala po. Wala pong nagtatangka. Wala po. Balot So siguro meron yung chief of police po, yung mga ano. So ano ho ngayon, bago para sa ating mga kababayan ngayon, paano kami matutulog ng mahimbing o kaya ay maglalakad sa kalsada ng walang masyadong pangamba? Kasi kagaya ko sabi ko, ito kamakailan lang ho nangyari yung kinukwento ko sa inyo. Paglabas ho dito ng aming studio, naglakad lang ho doon sa may papuntang area na yan ng Quezon Avenue, na-hold up. At yun ho, hindi paggabing-gabi, ha? Opo. Ano lang ho yun, eh. Siguro mga bandang alas 6 pasado lang ho, eh. Oo. Totoo po yan na these are isolated cases na, no? Itong mga hold-upan na to. Unlike po talaga noon, medyo talagang yung frequency, no? Although sabi nga natin, hindi natin talaga pwedeng gawing zero yung incident on crimes. Talagang hindi po. Meron at meron mangyayari. What we can do is we can only prevent these crimes so much, no? Kaya po kailangan talaga na yung ating taong bayan na involved dito sa How do you want natin. ang atin hong mga kababayan to help you? Well, basic lang naman po yan is yung information. Basic lang naman po yung hinihingi natin sa ating taong bayan. Information kung meron silang nalalaman, no? Kasi ang pulis po, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, we rely so much on human intelligence. Information. Diba? Information. Yung kung anong nakukuha naming information, dun lang kami nagbabase at dun kami nagbe-build up. So, yun po ang napaka-importanting bagay. Kasi yung pong mga
At saka siyempre, of course, kapag may nangyaring ganyan, kung meron po talagang nakakita, ay kailangan talaga pong sabihin sa ating kapulisan, no, para maaresto yung ano, at hindi na po maulit 'yon. Gaano ba ka-accurate na ngayon yung communication natin, sir? Pagtawag ba namin ay hindi na-clogged masyado yung ating linya? Meron na ho ba talagang mga sumasagot? At medyo kasi kung minsan yun hong sapin-sapin ng patong ng ano, yung traffic ng mga tawag ay nagka-problema din ho tayo doon. Kumusta ho ngayon sa atin? Tama po yan. Meron na po tayong 911 ngayon. Kagaya po ng US na emergency nila, Yes. 911. Meron na rin po tayo. Nandun na po lahat yon na kapag kung anong concern mo, ipapasa niya do kung anong concern agency na yon. No? Kung fire yan, ibibigay po dun sa Bureau of Fire yan. Pagka ho ba nasa cellphone ako, paano ko ho ba tatawagan yung Ang 911? alam ko po, 911 din. Diretso din. Diretso yung Halimbawa, 911. ganito. Dial lang po na 911, wala na yung 02. Pwede ho ba natin i-try yan? Pag 911, Opo. tapos na-dial ko na ho na gano'n. Opo. Yan. Tapos ang sasagot ho dito, yan. Ayan po. Connected to an available 911 agent. Ayan po. Diretso po yan na ano. Pwede niyo bang kausapin to? Oh, yung po ano. Sabi Oh, yan, kasi baka maganda umaga po. ma-charge po tayo ng tinest lang po namin, sir. Kasama ko si General Albayalde. Live po kami dito sa UNTV sa isang program. Kung makakakonekta lang po kami dito sa 911. And would like to thank you, sir, dahil accurate po. Nakapasok po kami. Na-test lang po kami. Pasensya na po kami sa abala. Maraming salamat po, sir. Yan, nawala. Nawala. Di ba, sir? So, yun po yung ano, kasi yan po talaga. Yan na At for least diretso emergency. lang. Tama po yan. So yung mga nasa cellphone, kasi usually, di ba, pagka iniisip mo pag landline, Opo. ang gagamitin mo ay 02 pa. 02. Opo. At matcha-charge ka nun po dun sa 02. I just don't know with the 911. Pag ito Hindi ba- lang po ako privy dyan kung talagang may charge siya kung cellphone ang gagamitin nyo. So kung halimbawa ho na nag-dial ako ng ganon, meron charge sa akin. Hindi po ako sure doon. Hindi po ako privy doon sa ano. Tsaka mabuti I'm sure nakakonekta ako. Tama po yan. Yan po ang bagong project ng ating national government. No? Yung 911, nag-start po yan dito sa Metro Manila, parts of Cavite, at ginagawa na pong nationwide yan. And of course, we still have yung ating pong text, no? Text 2286 sa PNP, sa office po yan ni 2286. 2286. Sa office po yan ng ating chief PNP. And Pwede na i-text doon. yes, text po kung meron kayong reklamo, kung meron kayong reklamo sa pulis, no? Kung meron kayong reklamo, kung gustong isumbong na drug pusher na kapitbahay ninyo. Pwede po 'yon. Or meron pa rin po tayong text 2920. Existing pa rin 2920. po. Yun po yung complaint center ng Philippine National Police. Yan. So, ayan. Marami na kayong pwedeng at nakakakonekta. Ang problema mo lang minsan, signal ng Smart at Globe. Talagang, ewan ko itong nakakaraan, pag tumawag ka, sir, ewan ko, hindi nyo ba naging problema, sir? Yan? Opo, medyo mahina ngayon yung ano. Well, siguro ang reason nila is because yung pag-plug ng ano, no? Dahil napakarami pong gumagamit ngayon, magpapasko, usually, mga text messages, talagang... Pero kahit naman talagang hindi ano po ganyan, yun, no? kahit hindi ganitong panahon, talagang mahina. Sa bagay, dapat mapag-isipan na rin siguro ito ngayon ng mga kongresista. Kasi magre-renew sila ng franchise nila, congressional franchise. But we wish you good luck, sir, and anything that the station could be of help sa inyong information dissemination, ariin nyo pong ang himpilan na sa inyo at lahat po ng bagay na pwedeng maging tulong para ho sa ating pambansang pulisya ay i-extend po namin sa inyo. Anyway, meron din kayong programa dito sa atin, yung ating Police at Your Service, which is being managed also by the PCRG. And we do hope na ang inyong kampanya para sa kapayapaan ng ating bansa ay magtagumpay. Lalaman ho kayo ng aming mga pagdarasal. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po.
Parang kabayo parang ano na lang, talian mo yung ulo, ganyan. Po yan. Kung minsan naman, by shifting na rin ang tulog nila. Meron pong matutulog, may nakatayo, may matutulog, may Palitan. nakatayo. Palitan na lang. Taga-paypay muna. Paypay ka muna habang tulog ako. Mamaya ikaw naman. So, Papaypay. isang tinitignan na rin po yan. Together, of course, yung programa ng ating Pangulo, yung on rehabilitation, no? Yung pong mga pagtayo ng mga rehabilitation centers. So, totoo na pala ngayon, yung sa mga kulungan ninyo sa mga presinto, talagang meron ng gano'n na routine na yun. Ay, parang parang shifting na yung tulog. Congested na po yung ating mga... So, anong immediate na solution dyan, sir? Kasi parang hindi naman basta-basta yung problema na yun, hindi Tama ba? po yan. Ang ginagawa na lang po natin, pinapakiusapan na lang yung korte, no? Na kung pwede, mabilis yung pag na-inquest yung tao, baka pwedeng i-commit itong ibang mga suspects na to doon sa mga BJMP jails. Meron po tayo kasi gaya sa Bikutan, no, meron po tayo diyan, pero just the same yung sa Bikutan medyo napupuno na rin po. Yes. No? So ang problema actually po natin yung mga outside, no, yung mga lalo na yung controlled by the local government units. Hindi naman pwede basta ilipat din yun sa ibang lugar. Tama po yung kailangan kasi natin ng court order. O kaya nga po, kayo nasa area din ninyo. Kailangan po talaga ng court order na kung pwede ilipat sila doon sa BGMP para ma-declog yung ma-decongest yung yung mga... Pero hindi po kayo pwede mag-accommodate ng private facility na nandun sa may area para po i-accommodate yung mga bilanggo? Hindi. Isi-secure lang ninyo? Hindi po pwede yun kasi madalas po mangyari na pag nakatakas pa yung bilanggo na yon, yung papong pulis na yun ang mananagot at i-dismiss niya yun for neglect of duty. Kasi ganun situation, parang ang hirap mo talaga nung pagmamanage yun. Ang dami-dami pang nahuhuli ngayon. Totoo po yan. Kaya kagaya po dyan sa Quezon City, hanggang ngayon meron po silang mga hindi naman nakakulong pero naka-place sa isang doon sa lugar nila, doon sa covered court lang. Buti walang tumatakas doon pero nandun lang po sila binabantayan ng ating mga pulis dahil yun nga nasabi ko kanina, yung pong mga nagpa-pot session may mga kaso lahat yon, of course, for using drugs, no. You could just imagine 75 tsaka 85 mahigit 150 na po mahigit kagad yon, no. Sa yung isang detention cell natin usually lang po yan, mga maximum siguro, mga 20 to 30 persons. Yung 30 po siguro talagang parang sardinas na sila sa loob. Pero ito kasi vigilante na sinasabi, ibang usapan kasi yun doon. Kasi yung vigilante parang may isang grupo na ang hinahunting, pinapatay yung mga kriminal. Ganon ang ginagawa. Pero yung isang kwentong nadinig ko, kayo mismo daw na mga pulis, meron daw quota kayo na kailangan kumota ka na makapatay ka ng ganitong pusher at ganitong yung mga... Pero although ang justification kasi, sir, ang sinasabi dapat yan talaga mga talamak na pusher yan. Yung mga talagang yan mga parang walang pag-asa ng mabigat na. Marami ng kalukuhang ginagawa. Kota ka. Dapat ikaw, pupulis ka. Dapat sa isang linggo, meron kang makapag-deliver ka ng 4, ha? At pagka medyo maganda delivery mo, meron kang bonus. Alam ko, i-deny ninyo, pero paliwanag nyo sa amin. Before you answer that, we'll pause for a break. Ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel. O sa example ng NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde. May mga kota-kota daw kayo talaga, sir, at may bonus pa yung medyo maraming delivery. Anong nito? Well, sabi ko nga, sigurado tatanggi nyo, pero paano nyo papaliwanag sa mga taong bayan? Hindi totoo yan. Well, unang-una, no, I would like to categorically deny yung sinabi mo na may quota. In fairness naman sa ating Pangulo, sa ating Chief PNP, wala silang binigay na quota. Nung inassign, I'm speaking sa sarili ko, nung inassign ako dito sa NCRPO, wala naman sinabi yung ating Chief PNP, dapat pumatay ka ng ganito, dapat ganito yung quota. Wala. Basta ang sabi niya,
let's do this, no? War on drugs, itong focus natin. So sino ho nagbibigay ng quota? Wala pong nagbibigay na Hindi quota naman sa hindi amin. naman kayo. Yes, O, of hindi course. naman yung mga nasa mga direktor. Tama. Wala po yan. Wala. It so happen, nung pag-upo kasi natin po, nung pag-upo ng ating Pangulo, lumabas po kasi talaga ang problema sa illegal na drugs eh. Kasi Dahil tinrabaho talaga. talagang tinrabaho. Kasi dati po, may mapakita kang accomplishment, okay na. Diba? Ngayon, hindi. May makipakita kang accomplishment, hahanapan ka pa ng accomplishment. Dahil alam nila na talagang talamak yung naging problema natin sa illegal na droga. Kaya sabi nga po natin, it took a mayor from Davao, no? A probinsyano mayor na to see the problem on illegal drugs dito sa buong Pilipinas. No? So, nakita po talaga natin na talagang ito palang illegal na drugs talagang malalim na dito sa ating bansa. Pero napakalalim din po ng kakulangan natin para yung mga kagaya nga yan, isa, yung nahuhuli ninyo, problema pagkukulungan. Yes. Yung namang mga sumusuko, problema din ng rehabilitation. So, paano nyo ito nakikita? Anong dulong tinitignan po Well, natin? ito po unti-unti nang ina-address ng ating national government, no. Unang-una, yun nga yung rehabilitation, napakarami na pong ginagawang rehabilitation centers ngayon. Ang pinakamalaki is yung sa Nueva Ecija. Magbubukas po itong December or early next year yun, no. That could house about mga more than 10,000 na pwedeng i-rehab doon. So yun ho, ay ang dinadala ho doon, lahat, all over the Philippines. Opo. Hindi po NCR Hindi- lang. Tama, hindi po NCR lang. Basta yung kabuuan ng mga dapat i-rehab. Opo. Dito sa NCR naman, meron pong project si Senator Cayetano dyan na magpapatayo din ng rehabilitation center doon sa loob mismo ng kampo natin. How do you prioritize, sir, yun? Kasi po, sa dami nun, paano nyo ipina-prioritize? Nasasala na ho ba ngayon yung degree of dependency? Kasi problema yung iba-iba naman. Meron kasi kailan lang gumamit. Meron naman matagal nang gumagamit. Paano nyo po ina-assess? Meron po sa city level, no? Remember, meron po tayong tokhang, di ba? Yes. Pag nag-surrender po yan, meron pong evaluation. So, una is the documentation, then evaluation, and then the monitoring. No? Kasi once na nag-surrender po, i-document yan. No? Tapos may mag-evaluate po kung talagang talabak ka na, kung addict ka na, o kung first time ka lang, o kakatikim mo pa lang. No? So yung mga medyo beginner siguro, pwede pa pong counseling yon. No? Hindi pa kailangan ng Detoxification rehabilitation. or And yung talagang talamak na, tama po yan, yung detoxification, tapos rehabilitation. Yung iba naman, pwede hong mabigyan ng livelihood program. So marami pong ginagawa yung ating local government units. Yung iba naman po, pwedeng i-refer sa TESDA for the Skills Development Program. So yun po ang mga ginagawa ng ating mga LGUs ngayon, yung mga local chief executives natin, katuwang po natin dyan sa pagre-rehab ng ating mga kababayan na nagsusurrender. So aside from this, ano ang nakikita niyong biggest challenge pa ninyo dito sa mga problema ng criminality natin? Well, siguro sa tingin ko yung pong war on drugs natin, baka wala pa po sa kalahati ito kung sa titignan natin. Kaya po tama yung sinasabi ng ating Pangulo na yung 6 months, no, in-extend niya to another 6 months. Although we have gained so much, we have gained momentum already. Napakaganda na po ng in-start natin dito at nakita natin na yung mga taong bayan mismo ngayon, no, hindi na sila natatakot magsumbong, mag-text, no. Itong kapitbahay ko, hindi na po sila natatakot na mamaya balikan ako nito. So malakas na rin ang loob ng ating mga taong bayan na magsumbong through text, no. Ang dami po nating nakukuhang mga text ngayon na yung si Pedro, si Juan, si ganito involved sa illegal drug pushing. Ano ang pinakamalaking kakulangan ninyo na dapat na sa tingin ninyo ay matugunan agad? Kasi dati may kakulangan sa baril, minsan kakulangan sa gasolina, minsan kakulangan ng sweldo. Ano ngayon pinakamalaking kakulangan ng ating mga pulis na dapat immediately mabigyan kagad ng solusyon? Well, basic lang naman po talaga ang kailangan ng pulis, no? Yung ating
Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosal. Kasama rin po natin NCRPO Chief Police Director Oscar Albayalde na mainit-init pa ang Australia sa kanyang balita at sa kanyang bagong promotion. Pero yung mga official, nakita nyo, announcement sir ha? May announcement, may mga bonus daw kayo na kaya pero parang, ewan ko kung napurnada, pero balita ko, nakatanggap daw. Sir. Ano ba totoo, sir? Sana nga po, no? Magkano ba, sir? Magkano? Ang unang sabi po doon, per star, 100,000 sana. Wow! 200 ka na. Ang problema lang po, hanggang ngayon, wala pa naman po ako natatanggap. Ganun. Totoo lang, sir. Hindi naman kami manghihingi. Baka sabi nga nila, pera na, naging bato pa. Pero talagang yun ang per star, per star. Chismis po yun. 100. Unang sinabi lang, balita, sabi ko, nakahabol yung second star ko sana. 200 na yan. So far, sabi ko nga, as of yesterday, nasa Camp Crame po tayo, wala namang balita. No? So kahit magkano, walang release. Wala po. Wala pa nare-release? Wala pa. Secret pa lang. I don't know kung later on, pero as of now, wala po kami. Kasi may lumalabas ng balita dun sa ibang na meron daw. Baka ibang ho yun, no? Kasi iba-iba naman. Baka mamaya meron talagang gift coming from the other or coming from the headquarters mismo. Yung mga naka-assign po kasi ng national headquarters, kung minsan talagang merong konting pamasko coming from the Chief PNP. Pero coming yung sinasabi nila na yung pong malaking halaga na yon, so far wala kaming natatanggap. So, as far as I'm concerned, wala pa po kaming natatanggap or even dito sa NCRPO. Kasi dadaan naman po yan sa finance officer natin, controllers natin. So kahit wala pa ho kayo ngayon nakuha man lang? Wala pa po. Wala. Kahit na 5 yung pong ating 13-month pay, yun. Nakuha na natin. Noon pa, yung alam ko, meron pong something like mga konting bonus pa noon, coming from the national government. Yun yung nakalagay doon nakasama doon sa ating ATM na nasa mga misis. Talaga nasa misis. Meron ng yan ang commander ng mga general. Pero ano bang, kapag ka ba nadagdagan ng isang estrella, nadadagdagan din ho ba ng isang zero sweldo? Actually, konting diferensya lang po yan. Dati, ang difference lang yan is nasa 500 pesos lang Ang isang star? Yeah, pero ngayon depende po kasi doon sa number of years mo sa service. Kaya malaki ang diferensya, no? So malaki na po yung So kayo ba ilang taon na sa serbisyo? Mahigit 30 years na po ako, nasa 32 years, more than 32 years na po. 32 years. So magkano na ang sweldo niyo isang buwan? Na umaabot na po ng more or less kasi wala po akong loan tapos na ako doon sa loan. So more or less mga nasa 80 mahigit na. 80 a month. Yeah, bago kayo naging 2-star. Yes. So ngayon naabot na kayo ng konti lang po yung nadagdag naman doon sa 1-star to 2-star. Ang malaki po diyan is once you be a 4-star, yun ang medyo malaking diferensya. Of course, marami po kaming deductions, yung withholding tax namin, So siguro kung sama natin yung mga withholding tax, more or less nasa almost 100 na rin po yung sa amin. So yun yung nakadeklara kay Mrs. Opo, nasa payslip po yan. yung 100. Well, just the same, ito ang isang ngayon. Usapin ngayon, maging yung, alam nyo naman yung extrajudicial killing, sinasabi nila. Ang isang nagiging katwiran minsan pag may manakausap tayo, marami tayong barkadang mga pulis. Sabi nila, pagka na-involve sa drugs, karamihan yung mga talamak na talaga. Parang ang hirap mo na daw bakbakin. Parang ang kinakatwiran nila, pag nandyan na yan, mahirap ka na, lalo na kung tulak, tapos bukod sa tulak na, gumagamit pa. Kaya ang nagiging talaga nila, para mahinto talaga ito, kailangan na itong mga ito ay linisin. Ang nagiging tendency ngayon, talagang parang ang judgment pagka konting konting pagpapakita lang ng tendency na ikaw ay medyo kahit na hindi talaga kumbaga sabihin mo na lihitin mong lalaban, patay na natin. Ginagawa ho ba talaga yun? Yung sa totohanan lang, sir? Well, unang-una, iklaro po natin dito at we want to assure the public na ito pong mga killings na to
hindi natin ito tolerate to. No less than the president, sinabi niya na yung vigilante killing, ayaw niya. Even the chief PNP, sinabi po niya yung vigilante killing. Hindi. Lahat po ng tinatawag yung EJK or yung death under investigation, these are all being investigated. Although, tama yung sabi nyo, most of the victims are drug pushers, talamak na drug user. No? Kasi, ito pong mga, remember, itong mga drug is addictive. No? Nakakasira ng pag-iisip ito. Nabuburyo. Ang sinasabi ng, ang nakikita natin is, ito po sinabi ng ating Pangulo, nakikita natin yung mga mangilan-ngilan napapatay. No? Pero itong mga, kung ilang libo na napatay, kumpara naman po natin dun dito sa tinitignan natin na more than 4 million o yung mga 4 million na sinasabi ng ating Pangulo na naging addict, no? Na hinahanap natin na naging addict because of these drug pushers, no? Wala pa po doon yung sinira nilang pamilya, no? Wala pa po doon yung pinatay nilang mga sarili nilang magulang. No? Wala pang doon yung nasirang kinabukasan ng ating mga kabataan. So, sabi nga ng ating Pangulo, compare mo ito doon sa mga nasirang tahanan, nasirang kinabukasan, baka wala pa po doon sa 1%. No? Baka baka 0.001% pa, no? So ito po yung gusto nating sabihin sa ating mga kababayan, no? At lately meron nga pong SWS, no, na natatakot daw sila well, ang sa atin naman po siguro, kung wala tayong ginagawang kasalanan or wala tayong ginagawang labag sa batas whatsoever, wala siguro tayong dapat ikatakot. No? At the same time, sabi ko nga, ito po hindi natin ito tolerate, itong mga indiscriminate killing na sinasabi, no? For the record, dito sa NCRPO po, yung naaresto natin dito on illegal drugs, halos 13,900 na. 13,000. From July 1 pa lang yan. Okay. From July 1 pa lang po yan. Kabuuan Metro Manila po ito. Buong Metro Manila lang po yan. No? 13,900 hanggang December 17 lang po yan. July 1 to December 17. Yun ho yung arestado. Arestado. Opo. Ilan ho dun sa mga inaresto na yun? Yung lahat ng inaresto ng 13,000 may get? Buhay po yan. No? Buhay. Oh. Yung pong napatay natin or neutralized na sinasabi, no? Are just about 890. No? So kung compare po natin ito sa NCR lang 13,900 po ang ano natin. Ang napatay naman around 890. So kung compare po natin ito, this is just about 6%, no? So yung pong sinasabi natin na yung mga tao pinapatay, hindi po totoo yun. Naha-highlight lang siguro yung napapatay dahil yun nga po, may kwento yan, merong media, lumalabas sa media yung mapatayan. Pero yung pag-aresto po, more than 13,000 na po yan. In fact, ito po ang nagiging isang problema na natin dito sa NCR, no? Yung pag-clog ng mga detention cells natin. So paano ngayon yun, sir? Punong-puno na po. Hindi ba yun ang nagiging dahilan naman? Ako, wala tayong pagkukulungan, patay na natin. Mas maraming libing nga kaysa kulungan. Ganun. Hindi naman po. Meron tayong mga insidente ngayon, lalo na doon sa may Pasig, no? Na kung saan meron ng mga reported na namatay na mga inmates because of yung sakit. Dahil anong ginagawa natin ngayon doon, sir? Kasi, with this problem na sinasabi po ninyo and with the campaign that we have, kailangan hindi ba magka-parallel yun? Kasi ang mangyayari, marami tayong mahuhuli, kailangan natin ng paglalagyan sa kanila. And kung kailangan ng reform, dapat maiayos din yung kanilang pagkukulungan. Ano ho ngayon ang hakbang? Tama po yan. Kaya po yung kinakausap natin through the different districts na yung mga local government units ay mag-provide ng additional na detention cells. No? Lalong-lalong na po sa mga stations ng police, alam naman natin, temporary lang yun, no? For custody. Yun ba sa inyo, yung sa mga ng pulis na gano'n, puro punuan na rin? Punong-puno na po. Actually, naawa nga po tayo doon sa mga kababayan natin kahit na sila yung mga involved sa drugs. Kung minsan natutulog na po sila na nakatayo talaga. Oo, pwede na rin i-link yan through applications, hindi ba? Opo, actually, siguro yung kanya-kanya po, may mga laptop, no? Meron yan. Pero as of now, talagang wala.
Ang project po ngayon na isa kasi is yung lalagyan ng GPS yung mga mobile, yung mga Para alam kung saan napupunta. Yes, correct. O Para bakit alam mo nakapark ito sa Heartbeat? correct. Ganun. Ba't Tama nakapark ito sa Classmates? Yes. Mga tipong ganun. Yes. Mga... Isa po yun. At saka malaman mo, kapag sinabi niya, nandito ako, pwede mong i-verify doon sa GPS niya Kung totoo. at kung totoong nandoon siya. In fact, hindi lang doon sa mga mobile yan, pati doon sa police mismo. Dito sa Quezon City, meron po silang project na pati yung body camera. No? Maganda yan. Para at least malaman. Talaga nga bang lumaban yan? O ano? correct. Mga ganun. So, unti-unti po, no, tinitignan. So meron na ho may mga body cam sa inyo? Wala pa po. Siguro ang nangako po yung mayor ng Quezon City na mag-pioneer sila dito sa Talaga? Pinangako kayo ng bistek? Opo. Wag nyo na hintayin ito pa rin pa yun. Pinangako na pala sa inyo. Bistek. Pati nangako, ito pa rin. Yung mga so yun ho, project din pala ng ganun Project dito. po. Project po ng mga local government units yan. So paano yung body cam na ilalagay sa inyo mismo? Pwede po yun, body cam para at least nakikita talaga ng at accessible yun sa internet. So nakikita makikita. natin yan. Kung nasan yung police, kung ikaw ay commander, hindi mo na kailangan pumunta doon sa lugar na yun. At makikita mo na kung ano yung nakikita ng police din na nag-visibility. Anong area po dito sa Metro ang problematic, especially when it comes to itong mga ganitong klase ng crime? Ano ang pinaka medyo mabigat bantayan? Well, isa po yan is yung Quezon City talaga. Talagang Quezon Yes, City. Quezon City. Yeah. Oo. Quezon City kasi unang-una po yung mga tao dito talagang halo-halo na meron tayong Parang convergence Yes. nung galing sa iba-ibang lugar. Opo. Mix talaga yung mga tao at sa barangay, no. At marami tayong mga medyo crowded na barangays talaga. Na marami yung mga shanties dito. Yes. Siguro nang pumapangalawa ho yung diyan yung Maynila. Maynila. So yun ho ba'y kasama na din doon yung pati po sa pag-uusap natin ng illegal drugs? Yung mga infested nitong mga ganitong klase ng activities? Tama po yan. Halos lahat po ng recovery natin, Manila at saka Manila, Quezon City. Quezon City. Remember sa Quezon City po, kung minsan yung mga sa drug din, no? Yung nagpa-pot session. Yes. As much as 75. One time nakahuli sila 75 na nagpa-pot session, may mga minors pa. Tapos sunod may mga 85 na nahuli, the same area doon sa Quezon City. Kaya talagang talamak po yung illegal na droga diyan. Ang isang malaking tulong sa inyo, yung CCTV na nakapwesto sa iba-ibang mga lugar. Kasi that's where you also get some informations. Sino yung nakaka-identify kasi sino yung gumawa ng ganito, sino yung gumawa ng ganon. Kumusta ho ngayon yung propagation natin sa CCTV? Marami bang mga areas pa rin na kulang sa Metro Manila na gusto sana ninyo kung kayo masusunod? Sana ito meron tong mga nakaposition na CCTV. Tama po yan. Yung pong mga, lalo na yung mga pardon for the word, yung mga medyo squatter area, yung po yung mga yung mga kailangan na talagang may CCTV. Ang problema po Baka kasi nananakaw lagi yung CCTV doon. opo. Kung minsan po kasi kaya hindi sila lagyan ng CCTV kasi inaakyat po yan, ninanakaw at binibenta rin. Dapat lagyan ng high voltage na kuryente pag hinawa gaganon bigla. Kaya po pagmasdan natin yung CCTV, kung minsan yung iba useless kasi sobrang napakataas, no? Kaya para yung mga magmaabot. kawatan, no, yung mga kriminal, usually naglalagay lang sila ng cap at hindi mo na makuha yung nila. No, hindi mo po maibaba yun dahil ninanakaw yung mga CCTV. Salba. Yun ang isang nagiging problema That's natin. one of the challenges na hinaharap ninyo sa ganon. Opo, kaya still we rely so much on patrols doon sa ating mga stakeholders, doon sa ating mga barangay tanod, mga barangay kagawad na talagang kailangan. Kaya mga force multipliers natin yung mga yan Kailangan po talagang mag-conduct ng beat patrol. Sa ibang province po talaga, sa ibang cities, no, talagang very active yung mga barangay tanod nila. At sila na mismo ang nanghuhuli. No? Very good example po yan nung na-assign ako sa Olongapo. Nung ako'y city director doon, talagang very active yung mga barangay tanod doon. Sila na nanghuhuli ng mga illegal drugs. Kaya nung ako po'y city director doon, halos walang krimen doon. Unang-una siguro dahil napakaliit na city. At pangalawa doon, yung pong
employment rate doon halos mga nasa 98%. Kaya ganoon. Kumusta ho ngayon yung mga bus terminals natin, yung ating mga airports? Ano hong augmentation po natin doon? Kasi doon dagsaan ng tao kung minsan ngayon. Sa ngayon, as per report, yung mga bus stations natin, normal pa rin po yung ano, no? We expect yung ating mga kababayan na mag-uuwian sa kanilang mga probinsya, more or less mga 24 starting Wednesday, Thursday, Friday. Yan yung expect natin na magdadagsa yung mga kababayan. Today na yan, yung mga Wednesday na yan. po. So, meron na po tayong mga police assistance desk dyan. No? Just in case ng ating mga kababayan will be needing police assistance, meron po tayong mga police assistance desk sa mga different bus stations. And hindi lang po yan, kahit na yung sa mga paliparan, and of course yung mga ports natin, no? Meron po tayo dyan na ang isa pang kailangan bantayan talaga is yung sinasabi nga nating RORO, no? Na gaya ng nasabi ng nangyari doon sa Baywalk, no? Sa nalusutan tayo, no? Nalusutan po tayo ng IED coming from Mindanao through the RORO. So yun ang titignan po natin. So ito ngayon ini-intensify na yun. Wala ho pang mga binabantayan kayo mga miyembro ng ISIS, mga gano'n, wala bang... So far wala po yan. Walang banta ng ISIS dito, particularly dito sa Metro Manila. Mga Abu Sayyaf. Tama po yan. Although yung sa may part ng Mindanao, merong tayong mga threat groups na who pledge allegiance sa ISIS. Gaya po na nahuli natin yung sinasabi nating AKP, no? Yung Al-Khalifa of the Philippines group na nakuha doon ng iwan ng IED doon sa Baywalk, sa Rojas Boulevard. Yun po, mga grupo na yun, tsaka itong Maute, no? They pledge allegiance to the ISIS. However, hindi po sila member. Kaya po ginagawa nila ito to become actually a member, to be recognized by this group, no? At syempre, once na-recognize ka, of course, yung financial assistance, napakalaki po kasing bagay nun. Makakuha sila ng financial assistance. And once they get financial assistance, medyo lalaki po yung grupo na yan talaga. Meron. So ito, namomonitor naman ho ito? Opo, continuous po ang monitoring yan, particularly sa part ng Mindanao. Dito sa Metro Manila, wala naman po tayong nakukuha threat dyan whatsoever. Although meron tayong mga binabantayan na grupo, pero basically, wala pong movement yan. Wala po silang mga activities dito sa Metro Manila area. Ang marami dyan is yung sa part talaga ng Mindanao. Sabi ho ng Pangulo, nakita niyo yung sabi ng Presidente, ngayon nagiging usap-usapan na yun tungkol doon sa nakapatay siya ng kriminal. Matanong ko lang ho, General, sa pagpupulis ninyo, ilan na ho napatay niyo? Nabilang nyo ba yung mga napatay niya? Na pinagdasal na po natin. Sa mga raid ho ninyo ng mga illegal drugs, meron na din ho ba kayo nadali? Well, mga previous po, meron na rin po lalo na syempre nung ako'y lumaki din sa Operation Intelligence, no? Ako lumaki din sa Special Action Force when I was a junior officer. Nag-start po ako diyan for more than 5 years, and then after the SAF, nag-ARSAP pa dito sa ano, and I was the company commander of the Light Reaction Unit na dito sa XO, and then nag-CO po ako ng SWAT dito sa Metro Manila. So basically I grew up talagang labanan. Medyo sa labas po. The only time na na-assign po ako ng Krami kasi nung in-assign ako sa Krami after my provincial director tenure nga doon sa Pampanga. Tapos nakuha ko po yung na-promote ako sa Camp Krami. Sa yung napagbigyan tayo din sa Directorate for Plans, at doon ko nakuha yung Stella. That was the only time na na-assign ako sa national headquarters talaga. Napasok kayo sa loob. Opo. So, I really enjoy most of my career sa labas. So, may guhit ng baril niyo? Ginuguhitan niyo po ba yun? One down. May ganun ba, sir? Wala naman. Pero ito may nagbulong ho sa akin. Ewan ko lang, kukumpirmahin ko sa inyo. May bonus daw ko kayo. Bago yung sagutin, we'll pause for a break. Assign sa iba't ibang parte ng Mindanao, no? And at the same time, doon sa watchlist namin, meron kami binabantayan na around 167 pa
doon sa watchlist namin. Ibig sabihin, meron kaming counterintelligence effort dito na para talagang linisin yung aming hanay. At ito naman ay continuous nating binavalidate. No? Masama naman kasi yung kagaya nangyari, na-accuse ka lang, ganun lang, pero after that, wala na. Kapag masama kasi yun napaka malaking epekto na unang-una sa karir mo. Yes, tapos lumalabas na sa balita. During my time, sabi ko nga, kung talagang meron kayong nakita, then I'm willing to retire early. Actually, I opted to retire early po, pero hindi ako pinayagan. Sabi ko, kung may kasalanan ako, then I'm willing to retire any day, pero hindi ako pinayagan noon. So sabi na, and then up to the point na na-promote pa ako. And then after less than a year, nakuha po natin yung rango, and then ito nga pinakamahirap at pinaka-challenging na region yung binigay sa atin ng ating Chief PNP, no. So kaya ito napaka-importante po talaga na may balik yung tiwala ng ating kababayan sa kapulisan natin. Kaya lahat ng ito ginagawa natin, no, para talagang malinis yung ating hanay. Although hindi po natin sinasabi na malinis na yung ating meron at meron pa rin pong nai-involve, no, dito sa ating mga kapulisan. Kaya tayo nananawagan palagi sa kanila at through continuous education, no, and training also, no, para magbago talaga yung attitude at disiplina ng ating kapulisan, na yun talaga ang gusto nating mangyari para po talagang yung tiwala ng ating mga kababayan ay bumalik sa ating mga alagad na batas. Pero sapat ba bilang ng mga pulis natin ngayon dito sa NCRPO? Or malaki po ang diferensya natin na kakulangan pa na dapat ma-augment ninyo? Well, basically, kung susundan po natin yung sinasabi ng police to population ratio na yung pinaka kumbaga ideal, no? 1:500. Okay, ngayon? So, dito po, kung sa field natin na pagbabasihan, mga more or less nasa 1:650, 1:750 tayo ngayon, no? Hindi na rin malayo. Hindi na rin po masama yun. However, ang gusto nga natin pong mangyari dito is yung talagang yung kung 1:650, dapat yung 1 na yun talagang nagtatrabaho. Yes, no? yes. So, yun po ang gusto nating mangyari. Kasi. Have you increased our police visibility, sir, ngayon dito sa Metro? Well, opo. Kaya po tayo naka-full alert. Ibig sabihin yan talagang 100% attendance, no? Yung shifting natin, yun ang sinusunod natin ng normal shifting. Ang policy po kasi natin dyan is 85-15 na sinasabi. 85% should be deployed sa field, sa mga streets, conduct ng patrols and everything, no. Tapos yung 15%, no, yun lang yung natitira sa opisina. No? And but then hindi naman po talaga masyadong nasusunod yun dahil sa sobrang dami din ng mga administrative requirements doon sa opisina. Hindi rin na ipi-field yung iba. Yes, of course. Kaya yung ginagawa na lang po natin sa baba, minamaximize natin yung visibility through beat patrols, no? At saka yung pagpapatrolya, yung mobile patrols natin, plus of course yung ating checkpoint operations para nakikita ng mga tao na talagang everywhere they go, lalo na sa mga matatao, yung mga places of convergence talaga, nandun po yung ating mga kapulisan. Ano ang crime rate natin ngayon dito sa NCR? Kasi bumaba ba, tumaas, at alin ho yung pinaka medyo mas maraming incidents? Dito po sa NCR, nung magmula nung January 1, no? July 1, nung pag-upo po namin, hanggang ngayon, itong latest is December 17, yung statistics natin. Ang crime rate natin, particularly on crimes against properties, no, yung gaya ng robbery, theft, yung carnapping, especially, no, bumaba po yan ng almost 60%. This is the result. Resulta ito ng ating kampanya laban sa illegal na droga. Kaya po yung sinasabi ng ating Pangulo na si Presidente Duterte, yung itong mga crimes na nangyayari are mostly related dito sa drugs, dahil yung mga involved sa illegal drugs, para magkapera sila. O yung mga gumagamit, no? Kailangan magnakaw para makabili ng droga. At kailangan mo ring magnakaw para magkapuhunan. No? So yun po yung So nakikita nyo ngayon po, ang based on the stats natin, 60% ang ibinaba dito sa NCR sa kabuuan ng crime rate. Po. Halimbawa lang, no, yung pong carnapping dito sa Quezon City. Nako, nasabi carnapping capital of the Philippines. Yes, nadalihan
lang kami, 3 nawalan sa amin dito. Tama po yan. 3 auto. Before, previously, nagka-average po tayong 7 to 9 incidents, carnapping incidents a week. Ngayon, kuminsan po 0, kuminsan 1. So, ang laki po ng baba ng mga carnapping incidents. That's very significant. Yes, Significant of course. na yun. Opo. Pero ano ho yun? Ano ang paano yung, bukod dun sa, dahil dun sa kampanya against drugs, dahil sabi nyo, yun ang isa sa mga major contributory factor na bakit bumaba. Ano hong augmentation natin dun sa iba nating ginagawa? Bakit sabihin natin, natulungan yung pagbaba ng crime rate? Well, unang-una, yung ating mga reserve forces, no, kagaya ng RPSB, nalabas din po natin yan. Ngayon, since po nung Davao incident, yung Davao bombing incident, may augmentation din tayo coming from the Armed Forces of the Philippines. At mula nun, hindi pa po tinanggal yan sa atin. Nasa So inyo tayo ba? nagpapasalamat dun sa Armed Forces of the Philippines at binigyan tayo ng augmentation. Ano ang ginagawa? Ginagamit natin ho yan sa mga checkpoint operations at saka of course yung kasama yung pulis na nagbibit patrol. Kung makita nyo po, usually sila sa may Makati area, sa may BGC area, at saka dito sa may Quezon City, sa may Araneta area kung saan maraming tao palagi. Ngayon ho ba may mga in-install ba tayo na mga checkpoints po? Meron po tayong mga mobile checkpoints, no? Hindi po yung fixed checkpoints dahil pinagbawal ng ating pangulo yung mga fixed checkpoints. Although yung mga fixed checkpoints na sinasabi kasi, yun yung mga checkpoints na from one province to another na dumadaan sa national highway. Okay. Kung alam nyo yung pagbiyahe from Aurora to Nueva Ecija, ganun, kaya from Baguio before nung wala pa yung Tepilex, no? Usually pag dumaan ka sa Pangasinan may checkpoint yan. At madalas yung dumadaan either magbababa ng goods o kaya pera. Toll gate. So ang sinasabi nila, lalong tumataas yung presyo nila. Pagdating dito, lalong tumataas. Pinapatong sa karga. Dahil dun sa besides dun sa toll, meron pang ibang toll. Kung yung toll nung checkpoint. Pati minsan goods nila. Tama po. Ganyan, nagalit minsan daw yung isang pulis nun kung ano yung dala-dala nila, humihingi na isa-isang kahon sa supot. Tama po. Kaya lang, binigyan yung pulis, tayo ng manok pala karga. Pero ngayon, wala nang ganon. Wala na po. Paano yung mobile checkpoint? Yung mobile checkpoint siguro magstay sila sa isang area po mga 3 to 4 hours then lilipat sila. So hindi pero po ano sa ganon? Ano po ang pagkakaiba ng rules natin sa ganon as compared dun sa fix na yung po kasing fix halos hindi naman po nagche-checkpoint yun. Signages lang yun and then parang automatic kumbaga dahil alam na ng biyahero na kailangan niyang magbagsak ng ng goods niya, dala niya o kaya parang kaya yun po ang tinanggal, no? Dito naman sa ating pagche-checkpoint po, malabo naman yung extortion na sinasabi dahil madalas kinukunan po ng video yan at saka ng mga media personalities natin. Palaging nandun, nakabuntot at tinitignan yung conduct ng checkpoints natin. Nakikita ko kasi sa ibang country, yung kanilang mga mobile sa yung mga police, yung mga mobile nila, may mga computer sila where they can actually check yung mga profiles kung minsan kahit sa mga auto may link sila doon sa kanilang DMV. Tayo ba may ganun na ngayon dito na nakalink kayo halimbawa sa LTO kung ano yung mga naka-flag na para nakaka-check kayo lagi? Meron na ho ba kayo internet connection sa kotse? Mga tipong ganun ho? Sa ngayon wala pa, no? Wala pa pong ganun. However, we can always call, no? Mabilis na po ngayon. No? Meron silang hotline. Like for example, meron tayong nakita na kahina-hinalang sasakyan, we can always check the plate number and call the LTO at mabilis po yun. Merong code doon na sasagot sila na kung kanino at saan dapat nakalagay yung sasakyan na yun. At saka sa highway patrol po, meron din silang hotline yan. No? Although hindi lahat nakaka-access doon sa pero yung sinasabi natin na nakalagay doon sa sasakyan mismo, wala pa po tayo. Pero are you gearing towards that direction, sir? Ang PNP natin na meron kayong kahit yung mga mobile lang ninyo pwede. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rozon. Ngayong holiday season, mas marami hong mga tao na sa labas.
maraming namamasyal, nakikipag-party-party, happy-happy. Problema ngayon, syempre, alam nyo naman, pag naiwan mo bahay mo, delikado ka. Ngayon, marami din nagpupunta ng airport. Maraming lumalabas ng bansa, maraming pumapasok ng bansa. Oy, nagulat ako kanina, meron namang breaking news tayo dahil nagpalabas ng travel advisory, travel warning ang US. Pero sa Mindanao naman din yun, hindi naman dito sa Metro Manila. But just the same, kung minsan, ang port po natin, airport natin, nasa metro. Yung ibang mga sinasabi nilang mga kung ano-anong maaaring makapasok, banta ng terorismo at iba't ibang mga bagay pa. Inaasahan kasi natin, maraming umuuwi din ng probinsya pagka ganitong mga panahon. Maraming tao ang yung nangangamba kung minsan doon sa kanilang mga kaligtasan. At dito lang, Quezon City rin, kung minsan, alam nyo, yung andurukot, nung isang araw, paglabas nung isang humingi ng tulong sa atin sa radyo, paglabas dito sa may bandang papunta ng Quezon Avenue, na-hold up. Ayun, no? Kaya naghahanap tayo din ng ano yung magagamit na CCTV. May mga hold-upper, snatcher at kung ano-ano pa. Pero ang sinasabi nga ho ng ating pinuno ng National Capital Region Police Office o NCRPO, wala naman sila ring natatanggap ng mga impormasyon na maaaring maglagay sa peligro sa mga residente ng Metro Manila. Pero sapat na ho ba yan para ngay kumampante tayo? Ano ba ang kasalukuyang ginagawa ng NCRPO para masiguro naman ang ating security dito ho sa Kamaynilaan? Kasi itong kanilang nasasakupan at itong nagiging kumbaga ay pintuan papunta din sa iba't ibang mga lalawigan. Para sagutin po ang ating mga katanungan at bigyang liwanag ang iba pang mga issue, kasama po natin ngayon ang pinuno ng NCRPO, kapo-promote pa lang. At congratulate natin and let's welcome to the program, Police Director Oscar Albayalde. General, sir. Good morning po. Welcome, sir. Please, have a seat, sir. And una ho ay sariwa-sariwa pa yung Australia natin. Congratulations po sa inyong maraming salamat sa iyo. Promotion. At naggalawan na ngayon. Marami na rin mga na-promote. But just the same, ang unahin ko na ho ngayon, wala tayong threat. Wala po. Dito as far as Metro Manila is concerned, wala tayong threat on terrorism. No. However, we maintain yung ating high security threat level dito sa Metro Manila. So nasa anong alert ho ba tayo ngayon? Kasi holiday season. Mataas po yan. At the same time, yung ating kapulisan, nasa full alert status po tayo. Kaya po minabuti natin na i-cancela dito lang sa NCRPO, yung Christmas at saka New Year's break ng ating kapulisan. Yun yung sinasabi nyong no break policy. So, yung NCRPO lang po yun. NCRPO lang dito. So, ibig sabihin, walang pwedeng magbakasyon sa kanila? Wala po. Sorry na lang. Walang pwedeng mag-leave sa... Wala rin pwedeng mag-leave. So, lahat ngayon yan talagang naka-deploy po sila lahat pagdating nitong Tama po yan. Maximum deployment po tayo, maximum visibility, particularly dun sa mga places of convergence. Ano ngayon na epekto nitong, kasi dati nagbubusal tayo ng mga baril pag ganitong mga panahon. At may pirma pa, mga tipong ganyan. Parang, ano ho ngayon ang inyong nararamdaman doon sa, wag na natin busalan ang tape yung inyong mga baril? Actually, magandang halimbawa po yan na para mapakita talaga natin sa taong bayan, no, na ang ating kapulisan ay disiplinado. Yun talaga ang reason ng ating Chief PNP, si Police Director General Ronald De La Rosa, kaya hindi niya pina-tape yung mga muzzle ng mga baril, no, ng ating kapulisan. To show to the public na talagang by this time siguro very responsible at very disciplined na yung ating kapulisan at hindi na kailangan sigurong i-tape pa yung mga muzzle ng kanilang baril. At the same time, ongoing naman yung ating operation, particularly on illegal drugs kasi. Pero meron kayong kampanya na abakada ba? Ano tawag nyo doon? Yes, yung pong abusado, yung mga pulis na bastos, no? Actually... ano ba ibig sabihin ng abakada nyo? Abakada, kaila. Yung abusado po, yung bastos, yung kotongero. Kaya yung hindi disiplinado na pulis. Yun po yung noon pa naman actually po yan. Kaya meron kaming ongoing na internal cleansing. If you remember, marami na yung mga na-assign sa Mindanao natanggal because of involvement sa illegal drugs. So ongoing pa rin yan. Even, dito sa NCRPO, meron po tayong mga
nasa watchlist pa ng mga pulis na posibleng involved pa sa illegal na activities. Oo, pero bilib ako sa inyo involved ka rin sa illegal drugs, di ba? Ja. Di ba inakusahan kayo noong 2014? Hindi naman po yun. Hindi ano yun. I was just the provincial director then. Noong nandun kayo sa Pampanga, medyo, sino ba, may nakabangga ba kayo doon na? Ano ba nangyari doon? Ano lang naman po yun, no? It was an operation and then, merong mga nagsasabing ganito, may nagsasabing ganon. So, yun naman hindi naman po napatunayan at walang naging kaso. Ano ho yun? Parang may mga taga yung doon sa sindikato, parang binalikan kayo. In many cases, no? In many cases sa drugs, talagang makakabangga ka. Ganun po yan. Marami talagang ganun. Yes. At may mga pera sila Yes, of course. Marami po yan, lalo na yung mga big time, no? Talagang maraming big time na talagang pwede kang gastusan talaga ng pera. Talagang babalikan ka. Susubuan ka. Marami na rin po sa amin yung na-dismiss because of counter charges. Marami na rin yung mga... Kaya ngayon, malaking bagay yung suporta na binibigay ng ating Pangulo dito. Kaya malakas ang loob ng ating mga kapulisan na mag-operate talaga on illegal drugs. Kasi marami pong insidente before na yung pag kinounter charge ka, kinounter ka ng ganito, robbery, sabi niya, ganito, kinuha daw yung ganito lahat, at ganito, ganon, hindi daw dineclare yung ganito, ganon, ganon. So, sa ngayon, makita po natin, iba yung talagang yung moral at motivation ng ating kapulisan. So, doon sa inyong sistema na yun, hindi ho kayo nakasuhan doon? Hindi po, wala po yun. Kasi ganito, General, yung mga ibang kakilala ko, ang daming naging insidente, nung gumagawa, bago itong administrasyong Duterte at bago si Chief PNP Bato, yung mga gumagawa ng kampanya against illegal drugs, nagseryoso sila talaga, sila nakakasuhan. Tama po yan. Pagkatapos mayroon pang insidente, sila yung natatanggal. Tama po yan. Kasi napapagtulong-tulungan sila noong mga involved naman doon sa drugs. Tama po yan. Parang ayaw mong sumama sa amin, lintik ka, sige, ikaw ang parang, may kakilala ako mismong ganun ang, umiiyak sa akin talaga. At sinusumpa niya talaga sa harapan ng bangkay ng lahat ng mga pwede niyang sumpaan, pati na yung mga zombing hindi na bumabangon. Sabi niya, hindi ko talagang, ako nga nagpahuli dun sa ganito Pinahuli ko nga yung ganun. Pero ang ginawa, siya yung binalikan, siya natanggal. Tama po yan. So, sa ganito ho ba, meron ba kayong ngayong mga, paano nyo naman tinutulungan yung mga ganun na more or less siguro alam ninyo yung ganun sitwasyon dahil once in your life, naka-encounter kayo ng ganun. Para sila naman ay ma-reinstate o mapabalik at yun naman talagang mga loko-loko ang matanggal kasi may kampanya na kayo, bakada. Tama po yan. Kaya po, very important yung ating validation dito. No? Yung validation. And of course, gaya po ng nangyari, yung tatamaan ka doon sa command responsibility na sinasabi. Although, doon, after that, wala na pong validation. No? Pag natanggal ka na, there's no way that you can go back to that position. So, yun po ang nangyayari sa previously, no? Na kagaya nung nangyari na lumabas na wala talagang kinalaman, pero tatanggalin ka based on the basis of command responsibility, parang ganun. So wala nang pag-asa yung makabalik? Basically in a matter of policy, talagang after the investigation, kung wala ka talagang ibabalik ka sana, pero malabong-malabo po yun. Kapag ikaw kasi natanggal, meron na kaagad talaga sa yung nakapapalit. Kasi talagang in any organization siguro na talagang marami kayo, no? There's competition, talagang pag natanggal ka doon sa position mo, meron kagad gustong pumalit sa iyo. Parang ganun po 'yon. May nakahilera na. Of course. Goodbye na, ganun. Ngayon ba marami na ba kayong mga nahuli sa abusado, bastos, marami na po. Remember, yung pong natanggal na sinasabing ninja camps dito sa NCRPO, nasa 124 na 'yon. Na